Panibagong insidente na naman ng pangharas ng China sa dagat. Binomba ng tubig, binangga at saka ginit-git ng Chinese vessel ang barko nating naglalayag malapit sa Pag-asa Island. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Ito ang kuha sa loob ng BRP Datu Sanday habang walang habas na binobomba ng tubig ng China Coast Guard malapit sa Pag-asa Island. Sa lakas ng water cannon ng China, rinig ang pagdagundong ng mga bakal mula sa ating barko. Niradyohan na sila ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, pero ayaw paawat ng China. Your unsafe maneuvers are in clear violation of your obligations for safe conduct under the 1972 International Regulations. Sa aerial shot naman na ito, makikitang binangga at ginit-git din ng barko ng China ang BRP Datu Sanday. Hindi lang isa, kundi 2 beses. Dahil sa insidente, nasira ang port bow at smokestack ng ating barko. Nagkaroon din ng ilang bitak at nayupi ang ilang bahagi ng BIFAR vessel. Nangyari kahapon ang panghaharas habang nagsasagawa ng maritime scientific research ang BRP Datu Sanday at BRP Datu Pagbuaya sa Sandy Cay 2. Ito ang unang beses na binomba ng tubig ng China ang barko ng BIFAR mula ng iwagayway ng China ang kanilang watawat sa lugar. Sabi naman ng PCG, hindi gagayahin ng Pilipinas ang ginagawang panghaharas ng China. It does not have any strategic gain on our part kung gagayahin natin sila. We just have to maintain our moral high ground, that we are law abider. Sa kabila naman ng insidente, naging matagumpay ang scientific research mission ng BIFAR vessel sa Pag-asa K2. Sabi naman ng European Union, labis silang nag-aalala sa panibago at mapanganib na ginawa ng China sa ating barko. Muli rin silang nagpaabot ng suporta sa Pilipinas, alinsunod sa International Order ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 arbitration na naipanalo natin. Ang tila walang katapusang girian ng mga barko ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea ang isa sa gustong tutukan ng Akbayan Party List. Kaya naman, isinusulong nila ang pagbuo ng West Philippine Sea Bloc sa 20th Congress. Ito ang magsusulong ng mga usapin kaugnay sa karapatan ng mga Pilipino sa ating exclusive economic zone. Ito pong ating WPS block sa Kongreso, this is a block of champions. Champions of sovereignty. At dapat naninindigan tayo laban doon sa encroachment ng China sa West Philippine Sea. Isinusulong din ng akbayan na maisama sa curriculum sa eskwelahan ang pagtuturo ng West Philippine Sea. Nakakabahala na raw kasi ang mga maling impormasyon na kumakalat online. Kasama doon syempre yung obligasyon natin lahat na ipaglaban ang West Philippine Sea at labanan ang talagang kumakalat na mga Chinese disinformation. Nagbabalita mula sa frontline. Gio Robles, News 5. Kaugnay ng balitang yan, dumepensa ang China sa ginawa nilang pambobomba ng tubig sa mga barko ng Pilipinas o sa barko ng Pilipinas. Sa pahayag ng spokesman ng Chinese Coast Guard, ginit nilang wala raw permiso ang 2 barko ng Pilipinas na maglayag sa pinangyarihan ng insidente. Gumawa lamang daw ng hakbang ang China alinsunod sa kanilang batas. Profesional at legal daw ang ginawa nila sa git muli na meron silang hindi may kakaila na soberenya sa Spratly Islands at sa mga katabing tubig nito. Git pa ng China, tayo raw ang dapat tumigil sa kanilang mga mapang-abusong aksyon. Nanindigan din ng China na patuloy nilang poprotektahan ng mga tubig na nasa ilalim ng kanilang jurisdiksyon. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.